Ang pagtataksil ay may presyo. Habang si Claudia ay naliligo sa karangyaan, si Corazon ay nilamon ng malamig na rehas. Dinurog ng isang kasinungalingan ang isang buong buhay ng katapatan. Ngunit ang mga lihim ay may sariling tinig. Isang ama ang babangon, hindi para sa hustisya, kundi para sa dalawang batang kaluluwang pinatahimik ng takot. Paano wawasakin ng mga guhit ng isang bata ang lahat ng kasinungalingan na itinayo ng isang reyna? Javier, buti na lang dumating ka na. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang hirap pala na mag-isa kang pinagtataksilan sa sarili mong pamamahay. Iyon ang unang mga salitang sumalubong kay Javier. Hindi ang matamis na halik o mahigpit na yakap na 6 na buwan niyang pinangarap. Ang boses ni Claudia ay basag at puno ng hinagpis. Ngunit para kay Javier, ang mga salita ay tila nanggaling sa ilalim ng tubig, malayo at hindi kapani-paniwala. Ang pabango ng mga puting bulaklak sa florera na laging nasa kanilang foyer ay nahaluan ng kakaibang amoy. Amoy ng mga uniforme ng pulis at ng tensyon na halos mahahawakan sa hangin. Bumigat ang mga paper bag na puno ng pasalubong sa kanyang mga kamay. Ang robot na laruan para kay Asher at ang art set para kay Ari ay tila naging mga blok ng semento. Nanlamig ang kanyang mga daliri sa hawakan. Sa gitna ng kanilang malawak na sala, sa ilalim ng kinang ng chandelier na minsan nilang pinili, sa Italia, nakatayo ang 2 unipormadong pulis. At sa pagitan nila, nakayuko ang isang pamilyar na anino na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Si Corazon, ang kanyang buhok na nagsisimula nang mamuti sa mga gilid ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nag-alaga sa kanya noong siya'y may lagnat, ang mga kamay na nagtimpla ng kanyang unang kape bilang isang baguhang negosyante, ay nakaposa sa kanyang likuran. Anong nangyayari dito, Claudia? Hirap na tanong ni Javier. Ang kanyang tingin ay nagpapalipat-lipat mula sa umiiyak niyang asawa na nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan, patungo sa babaeng nagsilbi sa kanila ng 15 taon. I caught her, Javier. I caught her red-handed. Humikbi si Claudia. Ang kanyang mga mamahaling hikaw na diamante ay kumikinang sa bawat pagtagis ng kanyang mga luha. Yung jade necklace ni Mama, ang family heirloom, nakita ko sa mga gamit niya. Tinangka niyang itakas, ngayong alam niyang parating ka na. Ang walang utang na loob. Ang bawat salita ni Claudia ay parang punyal, ngunit ang paningin ni Javier ay nakapako kay Corazon. Hindi ito tumitingin sa kanya, hindi ito humihingi ng tulong. Ang mga mata nito, na karaniwang puno ng init at pag-aalaga, ay puno ngayon ng isang uri ng desperasyon na hindi maintindihan ni Javier. Nakatitig ito hindi sa kanya, hindi kay Claudia, kundi sa itaas, sa direksyon ng pasilyo kung saan naroon ang silid ng kambal. Tila may mensaheng nais iparating ang kanyang mga mata, isang babalang hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Corazon, magsabi ka ng totoo, utos ni Javier. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Imposible to. Ngunit umiling lang si Corazon, isang beses, at muling itinuon ang tingin sa sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang pananahimik ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Mas masakit pa kaysa sa anumang pagsigaw. At sa sandaling iyon, isang nakabibinging tunog ng nabasag na salamin ang pumunit sa tensyonadong katahimikan na sinundan ng malakas na kalabog ng isang bagay na gawa sa kahoy na ibinalibag sa pader. Ang ingay ay nanggaling sa itaas, sa kwarto ni Ari at Asher. Automatikong napalingon ang lahat sa hagdanan. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa isip ni Javier. Ang ninakaw na alahas, ang mga pulis, ang pagtataksil. Ang tanging mahalaga ay ang tunog ng karahasan mula sa silid ng kanyang mga anak. Nabitawan niya ang mga pasalubong, nagkalat sa sahig, ang mga tsokolate at mga laruan. Tinakbo niya ang hagdanan, 2 baitang sa bawat hakbang,
Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol sa digmaan. Sa likod niya, narinig niya ang boses ni Claudia. Javier, mag-ingat ka. Nagwawala sila simula pa kanina. Ngunit hindi siya lumingon. Tinulak niya ang mabigat na pinto ng silid ng kambal. Ang tumambad sa kanya ay isang larawan ng kaguluhan. Ang mga libro ay nakakalat sa sahig. Ang mga krayola ay bali-bali. Ang salamin ng kanilang study table ay basag. At sa pinakamalayong sulok ng silid, malayo sa bintana, malayo sa pinto, magkayakap ang dalawa niyang anak na lalaki. Si Ari, na karaniwang mas matapang, ay nakayakap ng mahigpit kay Asher. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa balikat ng kapatid. Si Asher naman ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay malaki at walang emosyon, nakatitig sa kawalan. Hindi sila umiiyak, hindi sila sumisigaw. Ang kanilang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay na kanilang ginawa. Dahan-dahang lumuhod si Javier, iniunat ang kanyang mga kamay. Mga anak, si Papa to. Anong nangyari? Tumingin sila sa kanya, ngunit tila hindi siya nakikita. Ang kanilang mga mata ay blanko. Dalawang bintanang isinara mula sa mundo. Itinaas ni Ari ang kanyang ulo at sa isang sandali, inakala ni Javier na magsasalita ito. Ngunit sa halip, mas lalo lamang nitong hinigpitan ang yakap sa kapatid at isang munting ungol ng takot ang kumawala sa kanyang lalamunan. Habang nakatitig si Javier sa nagkalat na mga laruan, sa basag na salamin at sa dalawang kaluluwang tila ninakawan ng kanilang tinig, isang malamig na tanong ang gumapang sa kanyang isipan. Isang tanong na mas mabigat kaysa sa krimen na ibinibintang sa babaeng pinalaki sila. Anong klaseng halimaw ang dumaan sa paraisong iniwan ko? Lumipas ang gabi na tila isang mahabang panaginip na walang katapusan. Hindi natulog si Javier. Nanatili siyang nakaupo sa isang silya sa labas ng silid ng kambal. Nakikinig sa katahimikang mas maingay pa kaysa sa mga sigaw na naririnig niya sa kanyang isipan. Ang mansyon, na dati isang pugad ng init at tawanan, ay naging isang malamig na museo ng mga alaala. Ang katahimikan sa loob nito ay may sariling bigat. Isang kumot na bumabalot sa bawat muebles at sumasakal sa bawat paghinga. Kinaumagahan, sinubukan niyang muling buksan ang isinarang mundo ng kanyang mga anak. Dinala niya ang mga laruang pasalubong na nabitawan niya kagabi. Maingat niyang inilapag sa sahig ang kumikinang na robot para kay Asher at ang kumpletong art set para kay Ari. Ngunit ang mga mata ng kambal ay hindi man lang gumalaw. Ang kanilang mga tingin ay nakatagos sa mga laruan, sa kanya, sa pader, na tila nakatingin sa isang mundong sila lang ang nakakakita. Pumasok si Claudia sa silid. Ang kanyang mukha ay maingat na inayos para magmukhang pagod at nag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay masyadong alerto, masyadong mapanuri. "Good morning, my loves," malambing niyang sabi. Ang boses ay pilit na pinatatag. "Mommy cooked your favorite chocolate chip pancakes, yung super fluffy. Just the way you like it." Ngunit walang sumagot. Sa hapagkainan, ang eksena ay mas lalong naging isang masakit na dula. Ang mga plato ay maganda ang pagkakaayos. Ang mga pancake ay perpekto ang pagkaluto. Ngunit ang dalawang silya ay inookupahan ng dalawang maliliit na estatwa. Inilapit ni Claudia ang plato kay Ari. Ngumiti ng pagkatamis-tamis. "Here, anak. Just one bite for mommy." Sa isang mabilis na kilos, itinulak ni Ari ang plato. Hindi ito malakas. Ngunit ang tunog ng tinidor na tumama sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid kainan. Ang mga mata ni Ari ay hindi galit. Ang mga yon ay blanko, isang pader na hindi matibag. "They're not eating, Claudia," sabi ni Javier. Ang boses ay mahinahon ngunit may diin ng frustrasyon. "They've never refused pancakes before." Napabuntong hininga si Claudia. Ang kanyang pag-arte ay walang kapintasan. Hinawakan niya ang kamay ni Javier. "Of course, darling, they're in shock. That woman, she was like a mother to them,"
See how she manipulated our children? At ngayon, sa ginawa niyang pagtataksil, nadurog ang mga puso nila. It's a deep wound, Javier. We have to be patient. May kung anong mali sa kanyang mga salita. Ang paraan ng pagbanggit niya sa that woman na tila si Corazon ay isang estranghero at hindi ang taong nagpalit ng kanilang mga lampin. May lamig sa kanyang pag-aalala na nakapagpakilabot kay Javier. Sa buong araw, pinanood niya ang kanyang asawa. Nakita niya itong nakikipag-usap sa telepono. Bumubulong sa mga kaibigan, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kalungkutan. Ngunit sa tuwing ibababa niya ang telepono, nakikita ni Javier ang isang mabilis na pagblanko ng kanyang ekspresyon na napapalitan ng inis bago niya muling maisuot ang maskara ng isang nagdadalamhating ina. Ang pinakamatindi ay ang reaksyon ng mga bata. Sa tuwing susubukang hawakan ni Claudia ang kanilang buhok o balikat, bahagya silang napapaatras, isang halos hindi mapansing pag-iwas. Ngunit para sa isang ama na desperadong naghahanap ng kasagutan, ito ay kasing linaw ng isang sigaw. Mas humihigpit ang kanilang pagkakayakap sa isa't isa. Ang kanilang mga katawan ay nagiging isang maliit na isla ng depensa laban sa babaeng dapat sanay kanilang kanlungan. Bakit sila mas natatakot sa kanilang ina kaysa sa pagkawala ng kanilang yaya? Gabi na nang muling pumasok si Javier sa kanilang silid. Ang kambal ay mahimbing na natutulog sa iisang kama. Magkayakap pa rin na tila ayaw maghiwalay. Napagod na siguro ang kanilang mga katawan sa bigat ng damdaming hindi nila mailabas. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot na nahulog sa sahig. At habang ginagawa niya iyon, sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang isang napakahinang bulong mula sa mga labi ni Asher na halos isang buntong hininga lang. Nanay Zonnie, pabalik ka po. Isang kirot ang tumagos sa puso ni Javier. Hindi yaya, hindi Corazon, kundi nanay. Isang salitang hindi nila kailanman ginamit para kay Claudia. Habang kinukumutan niya si Ari, ang kanyang mga daliri ay sumayad sa isang lukot na papel sa ilalim ng kama. Kinuha niya ito, ang kanyang kuryosidad ay nagising. Akala niya isa lang itong lumang papel mula sa art set na ibinigay niya. Binuklat niya ito sa ilalim ng liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto. Ito ay isang guhit gawa sa itim na krayola. Simple, ngunit nakapangingilabot. Sa gitna ng papel ay isang malaking-malaking figura. Isang babae na may mahabang buhok at isang bagay na tila korona sa ulo. Ang kanyang bibig ay isang malupit na linya at ang kanyang mga mata ay dalawang galit na tuldok. Sa tabi nito, may dalawang maliliit na figura na umiiyak sa loob ng isang bagay na mukhang kulungan. Ang isang kamay ng halimaw na may korona ay nakahawak sa rehas ng kulungan na tila nagbabantay. Nanigas si Javier, tinitigan niyang mabuti ang korona. Hindi ito korona. Ito ay ang mamahaling hair clip na palaging suot ni Claudia sa mga espesyal na okasyon. Ang halimaw ay ang kanyang asawa. At ang dalawang batang umiiyak, sila ay ang kanyang mga anak. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ito ay hindi lamang isang simpleng guhit. Ito ay isang testimonya. Isang mensaheng ipinadala mula sa isang mundong walang boses. Sir Javier, huwag na po kayong mag-abala. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Mas mabuti na sigurong dito na lang ako. Baka ito na ang kabayaran sa lahat ng pagkukulang ko. Ang mga salitang yon ni Corazon ang paulit-ulit na umuukit sa isipan ni Javier habang nakaupo siya sa harap ng isang malamig at kinakalawang na rehas sa loob ng presinto. Ang amoy ng paligid ay nakasusuka. Halo-halong amoy ng lumang pintura, usok ng sigarilyo mula sa labas, at ang malansang singaw ng kawalan ng pag-asa. Ngunit mas masakit para kay Javier ang makita ang anyo ng babaeng itinuring na niyang higit pa sa isang katulong. Ang dating malinis at plansadong uniforme ni Corazon ay gusot-gusot na, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang tuyong balon na wala nang mailabas na luha. Bakit, Corazon? Bakit mo tinatanggihan ng abogado? Kilala kita.
Hindi mo magagawang magnakaw, lalo na ang isang bagay na alam mong mahalaga sa pamilyang ito. Mahinahong pakiusap ni Javier, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Sabihin mo lang sa akin ang totoo at gagawin ko ang lahat para mailabas ka rito. Ngunit umiling lang ang matanda. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa ay nanginginig. Hindi dahil sa takot sa kulungan, kundi dahil sa isang lihim na tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang bawat buntong hininga niya ay may dalang bigat na tila isang bundok na nakadagan sa kanyang dibdib. Tila bumalik ang gunita ni Javier sa isang gabi. 3 taon na ang nakalilipas. Umulan ng malakas noon. Ang mga patak ng tubig ay walang tigil na humahampas sa mga bintana ng kanilang mansyon na lumilikha ng isang malungkot at nakatatakot na himig. Si Asher, na nooy 5 taon pa lamang, ay dinalaw ng napakataas na lagnat. Ang bata ay nanginginig sa ginaw sa ilalim ng makapal na kumot. Ang kanyang balat ay tila nagbabaga sa init. Nasaan si Claudia noon? Naalala ni Javier ang kanyang asawa, nakasuot ng isang mamahaling itim na gown, abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Mayroon siyang dadaluhang engranding charity gala sa isang hotel. Kahit na naririnig niya ang mahihinang ungol ng kanyang anak mula sa kabilang silid, mas inintindi niya ang pagkakaayos ng kanyang mga alahas at ang kinang ng kanyang lipstick. Javier, you handle it. Nariyan naman si Corazon. I cannot miss this event. It's for my image. Ang tanging sinabi ni Claudia bago lumabas ng bahay. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay naiwan sa hangin. Isang mapait na paalala ng kanyang kawalang malasakit. Sa loob ng silid ni Asher, si Corazon ay hindi umalis sa tabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang dahan-dahang pinupunasan ang noo ng bata ng maligamgam na tubig. Upang gisingin ang panlasa ni Asher, nagluto si Corazon ng sinigang na hipon. Ang amoy ng asim ng sampalok at ang sariwang gulay ay humalo sa hangin. Isang amoy na nagdadala ng kaginhawaan. Kahit isang higop lang, anak, bulong ni Corazon noon kay Asher. Ang boses niya ay kasing lambot ng isang awit. Nang tumanggi pa rin ang bata, dahan-dahan siyang inihiga ni Corazon sa kanyang bisig at sinimulang kantahin ang Ili-Ili Tulog Anay. Ang boses ng matanda ay bahagyang paos, ngunit puno ng isang uri ng pagmamahal na tanging isang ina lamang ang makapagbibigay. Sa bawat haplos niya sa buhok ni Asher, tila iinti-unting kumakalma ang panginginig ng bata. Nang gabing iyon, hindi natulog si Corazon. Nanatili siyang nakaupo sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama. Hawak ang kamay ni Asher hanggang sa bumaba ang lagnat nito sa madaling araw. Nabalik lamang ang diwa ni Javier sa kasalukuyan nang marinig niya ang tunog ng susi ng pulis na tumatama sa rehas. Ang malamig na realidad ay muling sumampal sa kanya. Narito si Corazon, ang babaeng nagbigay ng lahat ng kanyang oras at pagmamahal sa kanyang mga anak, na nakakulong dahil sa isang paratang na tila mas malabo pa sa usok. Sir Javier, kamusta po ang kambal? Kumakain po ba sila? Ang tanong ni Corazon, ang tanging pagkakataon na ang kanyang boses ay nagpakita ng tunay na emosyon. Sa kabila ng kanyang sariling paghihirap, ang kapakanan pa rin ng mga bata ang kanyang iniisip. Hindi sila kumakain, Corazon. Hindi rin sila nagsasalita, sagot ni Javier. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit. Hinahanap ka nila. Kailangan ka nila. Isang mabilis na luhang hindi na napigilan ang gumulong sa pisngi ni Corazon. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagnanais na magsalita. Ngunit muli niyang pinili ang manahimik. Ang katahimikang ito, naunawaan ni Javier sa sandaling iyon, ay hindi dahil sa pagkakasala. Ito ay isang uri ng sakripisyo. May pinoprotektahan si Corazon na mas mahalaga pa sa kanyang sariling kalayaan. At ang taong iyon ay hindi si Javier, kundi ang 2 bata
na itinuring na niyang sariling anak. Paglabas ni Javier ng presinto, ang gabi ay malalim na at ang langit ay balot ng makakapal na ulap. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, ngunit bago pa man niya maiandar ang makina, naramdaman niya ang isang mahinang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang numero na hindi niya kilala. Binuksan niya ang mensahe at ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang buong katawan. Huwag mong hayaang mabulag ka ng luha ng asawa mo. Sir Javier, ang mga alahas ay hindi kailanman nawala sa bahay. Hanapin mo ang laro sa ilalim ng kama. Doon mo makikita ang katotohanang ayaw ipasabi ni Nanay Corazon. Mag-ingat ka. Ang halimaw ay nasa loob ng iyong sariling kwarto. Nanlamig ang mga kamay ni Javier sa manibela. Ang bawat piraso ng puzzle na kanyang hawak, ang mga guhit ng kambal, ang katahimikan ni Corazon, at ang malamig na pag-uugali ni Claudia ay nagsisimulang magdugtong-dugtong sa isang nakapangingilabot na larawan. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng kanilang mansyon na tila isang malaking libingan sa gitna ng kadiliman. Alam niyang ang tunay na laban ay hindi sa loob ng korte o sa presinto, kundi sa loob ng bahay na dati niyang tinawag na kanlungan. Sino ang nagpadala ng mensahe? At anong uri ng bangungot ang kinakaharap ng kanyang mga anak sa tuwing wala siya? Sa sandaling iyon, sumumpa si Javier na hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang katarungan para kay Corazon at ang kaligtasan para sa kanyang mga anak. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkawasak ng mundong kanyang binuo sa loob ng maraming taon. Javier, bakit ka ba naghahalongkat sa gamit ng mga bata? Hayaan mo na silang magpahinga, lalo mo lang silang binabalisa. Ang boses ni Claudia ay parang malapot na pulot, matamis sa pandinig ngunit nakadikit at mahirap alisin. Nakatayo siya sa hamba ng pinto. Ang kanyang anino ay mahaba at tila bumabalot sa buong silid ni Ari at Asher. Ngunit hindi tumigil si Javier. Ramdam niya ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo habang ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang isang lumang kahon ng sapatos na nakatago sa pinakamalayong sulok sa ilalim ng kama ni Asher. Naghahanap lang ako ng mga luma nilang drawing, Claudia. Baka dito ko mahanap ang sagot kung bakit hanggang ngayon ay ayaw pa rin nilang magsalita. Sagot ni Javier. Ang kanyang boses ay malamig. Isang pader na pilit niyang itinayo upang hindi mahalata ang panginginig ng kanyang kalooban. Nang sa wakas ay makuha niya ang kahon, dahan-dahan niya itong binuksan sa ibabaw ng study table. Sa loob ay hindi mga laruan, kundi mga piraso ng papel na punit-punit sa mga gilid. Ang bawat guhit ay gawa sa itim at pulang Crayola, mabibigat ang bawat guhit. Tila ang bawat hagod ay may dalang galit at sakit. Tinitigan ni Javier ang isang partikular na larawan. Isang malaking figura ng babae na may mahabang buhok, suot ang isang korona na ang mga dulo ay matutulis na parang mga sungay. Ang mukha nito ay walang mga mata. Tanging isang malaking bibig na puno ng matatalas na ngipin. Sa paanan ng babaeng ito, may dalawang maliliit na bata na nakaluhod. Ang kanilang mga kamay ay nakakakadena sa isang malaking poste. Ang pinaka-nakapangingilabot ay ang kulay ng mga kadena, pula. Tila ba ang mga ito ay gawa sa dugo? What is this, Claudia? Tanong ni Javier. Dahan-dahang iniharap ang guhit sa kanyang asawa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Isang marahas na ritmo na tila gustong pumutok sa kanyang dibdib. Isang mabilis na pagkislap ng takot ang dumaan sa mga mata ni Claudia. Ngunit sa isang kurap lang, ay muli itong napalitan ng pagiging kampante. Lumapit siya, kinuha ang papel, at tumawa ng bahagya. Isang tunog na walang kasing lamig. Oh, Javier, really? Gagawa ka ng eksena dahil sa mga drawing ng bata? You know how imaginative they are. Siguro ay napanood lang nila yan sa mga cartoons. O kaya naman ay kwento yan ni Corazon sa kanila para takutin sila. You see how that woman poisoned their minds? She made them hate me, Javier.
She made me look like a monster in their eyes para siya ang magmukhang bida. Ang paliwanag ni Claudia, ang kanyang boses ay puno ng pagkaapi. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa dibdib ni Javier. I have sacrificed everything for this family, Javier. Habang wala ka, ako ang nandidito. Ako ang nakikipagbuno sa kamalditahan ni Corazon at sa katigasan ng ulo ng mga bata. At ngayon, pagkatapos ng lahat, ako pa ang paghihinalaan mo? How could you be so cruel? Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Pinanood ni Javier ang kanyang asawa, ang perpektong pagkakaayos ng kanyang buhok, ang mamahaling hikaw, at ang marangyang suot. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang nakikita na niya ngayon ay ang halimaw sa guhit ng kanyang mga anak. Ang bawat salita ni Claudia ay tila isang gaslight na pilit na binubulag ang kanyang paningin. Ngunit ang mga guhit na hawak niya ay ang katotohanang hindi kayang itago ng anumang ganda. Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang marinig niya ang tunog ng telepono ni Claudia sa loob ng bulsa nito. Mabilis itong kinuha ni Claudia. Ang kanyang muka ay biglang nagbago, naging seryoso at alerto. I have to take this. It's my mother. Maikling sabi ni Claudia bago lumabas ng silid. Hindi alam ni Claudia na naiwan niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Dahil sa kuryosidad at lumalalim na hinala, dahan-dahang lumapit si Javier sa siwang. Narinig niya ang boses ni Claudia mula sa pasilyo. Hindi na ito ang malambing na asawang kausap niya kanina. Ang boses niya ngayon ay matalim, puno ng utos at inis. Mom, please! Hindi pa ngayon ang oras. Kinukulit na ako ni Javier tungkol sa mga bata. Tell Doña Matilda to keep quiet about the jewelry. I already handled the police. Basta siguraduhin mong hindi magsasalita si Bettina. I paid her enough to keep her mouth shut about the pawn shop. Just tell her to wait for the charity ball. Doon ko ibibigay ang kulang. Nanigas si Javier sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salitang binitiwan ni Claudia ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa mahabang pagkakatulog. Ang alahas, si Bettina, ang pawn shop, ang charity ball. Ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa pagnanakaw ni Corazon. Ito ay tungkol sa isang malaking kasinungalingan na binuo ni Claudia upang pagtakpan ng isang bagay na mas malalim pa. Dahan-dahan siyang bumalik sa study table at kinuha ang isa pang guhit. Sa likod nito, may maliit na sulat kamay ng isang bata. Halos hindi mabasa dahil sa panginginig ng pagkakasulat. Mommy said, if I tell Papa, Nanay Zoni will go to heaven early. I'm scared. I want to be quiet. Isang hikbi ang muntik ng kumawala sa lalamunan ni Javier. Ang kanyang mga anak, ang kanyang mga munting anghel, ay namumuhay sa ilalim ng pagbabanta ng sarili nilang ina. Ang katahimikan nila ay hindi dahil sa trauma ng pagnanakaw, kundi dahil sa matinding takot para sa buhay ng taong tanging nagbigay sa kanila ng tunay na pagkalinga. Ramdam ni Javier ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat, mabilis at mainit. Hindi na ito ang oras para sa pagdududa. Ito na ang oras para sa paghihiganti. Ngunit kailangan niyang maging matalino. Hindi siya maaaring lumaban ng walang sapat na armas laban sa isang master manipulator na tulad ni Claudia. Kinuha niya ang kanyang sariling telepono at tiningnan muli ang anonymous text na natanggap niya. Isang pangalan ang paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan, Bettina. Kung sino man si Bettina, siya ang susi sa lahat ng ito. Bumalik si Claudia sa silid, muling suot ang kanyang maskara ng pagiging maunawain. Javier, let's just go to sleep. Malapit na ang charity ball. Kailangan nating magpahinga para maging maayos tayo sa harap ng ating mga kaibigan. Don't worry about the kids. They'll be fine. Tumingin si Javier kay Claudia. Ngumiti ng bahagya. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. You're right, Claudia. Let's rest. I'm sure the charity ball will be a night to remember for everyone. Sa likod ng kanyang mga labi, ang bawat salita ni Javier ay may dalang pangako ng pagkawasak. Habang ang gabi ay lumalalim,
Isang plano ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Ang charity ball na inaasahan ni Claudia na magiging rurok ng kanyang tagumpay at kasikatan, ang siya ring magiging entablado ng kanyang pinakamasakit na pagbagsak. Sino si Bettina? At paano siya naging bahagi ng madilim na sikreto ng kanyang asawa? Ang mga tanong na ito ay mananatiling nakasabit sa hangin, kasama ng malamig na simoy ng gabi na tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo na parating sa buhay ng pamilyang pinagtagpi-tagpi ng mga kasinungalingan. Ang umaga ay dumating na may dalang kakaibang bigat. Ang sinag ng araw na tumatagos sa mga bintana ng mansyon ay hindi na nagdadala ng init, kundi tila lalo lamang nagpapakita sa alikabok ng mga kasinungalingang lumulutang sa hangin. Sa hapagkainan, pinanood ni Javier si Claudia na nakikipagtawanan sa telepono, abala sa pag-oorganisa ng mga detalye para sa darating na charity ball. Ang kanyang tawa ay parang musika na walang tono, isang palamuti sa isang bahay na ang pundasyon ay unti-unti nang gumuho. Alam ni Javier na kailangan niyang kumilos ng mabilis at tahimik. Kailangan niya ng dahilan para makaalis ng bahay ng hindi paghihinalaan. Tumayo siya, inayos ang kwelyo ng kanyang polo, at nagsalita sa isang boses na pilit niyang ginawang normal. Claudia, may biglaang emergency sa site sa Laguna. Isang malaking investor ang dumating mula Singapore at kailangan ko siyang harapin ngayon din. Baka gabihin ako ng uwi. Tumingin si Claudia sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagkainis sa halip na pag-aalala. Really, Javier? Now, alam mo namang kailangan kong sukatin ang gown ko mamaya. I need your opinion. This is important, Claudia. Milyones ang nakataya rito. Mariing sagot ni Javier. Iyon ang tanging lengguwahe na naiintindihan ng kanyang asawa. Pera, imahe, kapangyarihan. Isang tawag lang sa kanyang pinagkakatiwalaang private investigator ang kinailangan. Sa loob ng 2 oras, hawak na niya ang address at kumpletong impormasyon tungkol kay Bettina, isang socialite na may malaking pagkakautang at kilalang laging nakadikit kay Claudia sa mga sosyal na pagtitipon. Ang kanilang tagpuan ay isang maliit at tahimik na coffee shop sa isang sulok ng Makati, malayo sa mga lugar na karaniwan nilang pinupuntahan. Dumating si Bettina, ang kanyang muka ay balisa. Ang kanyang mga mata ay laging lumilingon sa paligid na tila may hinahanap o iniiwasan. Halatang halata ang takot sa kanyang bawat kilos. Mr. Del Rosario, bati niya, ang boses ay nanginginig. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Wala po akong alam sa... Pinutol ni Javier ang kanyang sasabihin. Hindi siya galit. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na tila isang bakal. Alam ko lahat, Bettina. Alam kong ikaw ang kasabot ni Claudia sa pagsanla ng mga alahas, diretsong sabi ni Javier. At sa reaksyon ni Bettina, ang panlalaki ng kanyang mga mata at ang biglaang pamumutla ng kanyang mukha ay sapat ng kumpirmasyon. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kasinungalingan yan. Tanggi niya. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi nagalit si Javier. Sa halip kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang isang banking app at ipinakita sa kanya ang screen. Bettina, alam kong ginipit ka lang ng asawa ko. Alam kong kailangan mo ng pera. Ang halagang ito. Ipinakita niya ang isang digital na resibo ng bank transfer na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ay para sa'yo, para bayaran lahat ng utang mo, at para makapagsimula ka ulit. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan at ang resibo mula sa sanglaan. Napatitig si Bettina sa screen ng telepono, ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala. Ang alok ni Javier ay hindi isang banta, kundi isang kaligtasan. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang pagmamatigas sa kanyang muka ay napalitan ng pagod at pagsisisi. Sir Javier, patawarin niyo po ako. Humikbi siya. Si Claudia,
Sinabi niya sa akin na kailangan niya ng malaking pera dahil may pinagkakautangan ang lalaki niya. Malaki raw ang talo sa kasino. Natakot siyang malaman ninyo. Kaya ipinautos niya sa akin na isangla ang jade necklace. Ibinigay niya sa akin ang isang pekeng kwintas para ilagay sa vault ninyo. Sinabi niya sa akin na kung hindi ako susunod, sisirain niya ang buhay ko at ipapakalat na ako ang may malaking utang sa kanya. Kinuha ni Bettina ang isang maliit na papel mula sa kanyang pitaka. Ang pawn ticket. Ang pangalan sa resibo ay hindi kay Claudia, kundi sa isang taong hindi kilala ni Javier. Isang malinaw na pagtatangka upang itago ang kanyang koneksyon. Binayaran niya ako ng maliit na halaga para manahimik, sir, patuloy ni Bettina. Ngunit ang takot na baka ako ang isunod niyang idiin. Hindi ako makatulog sa gabi. At si Corazon, napakabuti niyang tao para pagdusahan ang kasalanan ng iba. Habang nagmamaneho pabalik, ang mga ilaw ng syudad ay tila mga naglalabong guhit lamang sa paningin ni Javier. Hawak niya sa isang kamay ang manibela at sa kabila naman ay ang maliit na piraso ng papel na sumisimbolo sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Hindi na siya nagulat. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan na ng isang malamig at matigas na galit. Ang pagmamahal na dati niyang inaalay kay Claudia ay isa na lamang malamig na abo, tinangay ng hangin ng pagtataksil. Ang babaeng pinakasalan niya, ang ina ng kanyang mga anak, ay hindi lamang isang sinungaling at isang taksil. Siya ay isang halimaw na kayang manakit ng mga inosenteng tao para lamang maprotektahan ang kanyang maruming sekreto. Pagdating niya sa mansyon, naabutan niya si Claudia sa kanilang walk-in closet, napapaligiran ng mga mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. "Darling, you're home. Tulungan mo akong pumili," masayang sabi niya. Itinaas ang dalawang magagarang gown. "Which one do you think will make me the belle of the ball? The red one that says I'm powerful, or the white one that says I'm an angel?" Lumapit si Javier. Ang kanyang mukha ay kalmado. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Claudia. Isang kilos na dati puno ng pagmamahal ngunit ngayon ay puno ng lason. Tinitigan niya ito sa mata at sa isang boses na kasing lambing ng isang bulong, siya'y nagsalita. "Kahit ano ang isuot mo, mahal, sa gabing iyon, sigurado akong ikaw ang magiging sentro ng atensyon ng lahat." Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claudia. Isang ngiti ng tagumpay. Ang hindi niya alam, ang ngiting iyon ang kanyang magiging huli. Sa likod ng malamlam na mga mata ni Javier, ang entablado para sa pinakamalaking pagbagsak ni Claudia ay nakahanda na. At ang charity ball, ang gabing pinakahihintay niya, ang siya ring magiging gabi ng kanyang paghuhukom. Ang opisina ng matandang abogado ni Javier ay nababalot ng amoy ng lumang papel at matapang na kape, isang lugar kung saan ang mga lihim ng mga pinakamayayamang pamilya sa Maynila ay inililibing o ibinubunyag. Nakaupo si Javier sa harap ng malapad na lamesa na gawa sa kahoy ng narra. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng kanyang buong buhay, mga titulo ng lupa, mga bank account, at ang mga papeles ng kanyang kasal kay Claudia. "Sigurado ka na ba rito, Javier? Ang hinihingi mo ay hindi lang simpleng hiwalayan. Gusto mong iwan siyang walang-wala, walang sustento, walang bahagi sa kumpanya, at higit sa lahat, tinatanggalan mo siya ng anumang karapatan na makita ang mga bata." Seryosong babala ni Attorney Villar habang maingat na binabasa ang mga dokumentong inihanda. Tumingin si Javier sa labas ng bintana, pinapanood ang mga sasakyang tila maliliit na langgam sa ibaba ng matayog na gusali. Ang kanyang puso ay kasing lamig ng hangin na lumalabas sa aircon. Hindi lang niya ninakawan ang pamilya ko, attorney. Sinira niya ang isip ng mga anak ko at ipinakulong ang babaeng nagmahal sa kanila ng totoo. Ang gusto ko ay hindi lang hustisya.
Gusto kong maramdaman niya ang bawat butil ng sakit na idinulot niya. Ihanda mo ang lahat ng papeles. Pipirmahan niya iyan ngayong gabi. Sa mismong charity ball na inorganisa niya. Pag-uwi ni Javier sa mansyon, ang hapon ay nag-aagaw na sa dilim. Ang bahay ay balot na naman ng nakabibinging katahimikan. Sa halip na dumiretso sa kanyang opisina, tinahak niya ang daan patungo sa malawak na kusina na dati ay kaharian ni Corazon. Ang mga kaldero at kawali ay malinis at nakasabit, walang bahid ng buhay. Desperadong makita muli ang liwanag sa mga mata ng kanyang kambal. Sinimulan ni Javier na hiwain ang mga sariwang gulay at ang karne. Susubukan niyang lutuin ang paboritong sinigang ni Corazon. Hindi siya magaling magluto, ngunit ang bawat paghiwa at pag-init ng sabaw ay may kasamang panalangin. Nang magsimulang kumulo ang sabaw at inilagay niya ang katas ng sampalok, isang pamilyar at nakakaaliw na asim ang unti-unting pumuno sa malamig na hangin ng bahay. Ang amoy na ito ay isang tulay pabalik sa mga panahong ligtas pa ang kanilang mundo. Mula sa pintuan ng kusina, nakakita niya ang dalawang maliliit na anino, sina Ari at Asher. Dahan-dahan silang naglakad palapit. Ang kanilang mga ilong ay bahagyang gumagalaw. Pilit na hinahanap ang pinagmumulan ng amoy na matagal na nilang hinahanap. Huminto sila may ilang hakbang mula sa kalan. Ang kanilang mga mata ay malalaki at puno ng nagtatanong na pag-asa. Lumuhod si Javier at kumuha ng isang maliit na mangkok. Kumuha siya ng kaunting sabaw at dahan-dahang inilapit ito sa mga bata. Sinubukan ni Papa na gayahin ang luto ni Nanay Zoni ninyo. Hindi siguro kasing sarap, pero ginawa ko ito para sa inyo. Malumanay na sabi ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asang hindi nila ito tatabigin. Dahan-dahang iniabot ni Ari ang kanyang nanginginig na kamay at kinuha ang kutsara. Humigop siya ng kaunti. Sa sandaling dumampi ang asim sa kanyang mga labi, isang malaking patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata at bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi man niya nakuhang magsalita, ang luha ay sapat na upang sabihing naaalala niya ang pagmamahal na nakapaloob sa lasang yon. Yumakap si Ari sa leeg ni Javier at sumunod din si Asher. Isinusubsob ang kanilang mga mukha sa dibdib ng kanilang ama. Wala silang sinabing salita, ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw, umiyak sila. Isang iyak na naghuhugas ng matinding sakit. Ang sagradong sandaling iyon ay biglang naputol ng matinis at naiiritang boses mula sa itaas ng hagdanan. My God, Javier! Ano ba yung ginagawa mo? Bakit amoy mahirap ang buong bahay? Bumaba si Claudia na suot ang isang mamahaling silk robe. Ang kanyang mukha ay may nakadikit na pamparikit sa balat at ang buhok ay nakapulupot sa mga rollers. Pandidiri ang nakaguhit sa kanyang mga mata habang nakatingin sa pinakukulong palayok. I have the biggest charity ball tonight, Javier. Paano kung kumapit sa buhok at balat ko ang amoy ng pang-squatter na pagkain na yan? Ang dami-daming pwedeng ipa-deliver na French food, bakit kailangan mong magpakakatulong? Reklamo niya habang iwinawasiwas ang kanyang mga kamay sa hangin upang itaboy ang amoy. Mariing napapikit si Javier at huminga ng malalim. Ang init ng kanyang pagmamahal para sa mga anak ay mabilis na napalitan ng nagyayelong pagkamuhi sa babaeng nasa kanyang harapan. Kumakain na ang mga bata, Claudia. Hayaan mo muna kami. Malamig na tugon ni Javier habang pinoprotektahan ng kanyang mga braso ang kambal na muling nanginig sa takot pagkakita sa kanilang ina. Inikot ni Claudia ang kanyang mga mata at tumalikod. Whatever. Make sure na nakaligo ka na bago mag-alas 8. Hindi tayo pwedeng mahuli. At pakisabi sa maid na kunin ang package na ipinadala sa akin sa labas. Dumating na yata ang huling accessory na isusuot ko mamaya. Nang umalis si Claudia, dahan-dahang tumayo si Javier. Lumabas siya patungo sa main gate kung saan naiwan ng courier ang isang maliit na kahon na nababalot ng itim na pelus. Walang pangalan ng sender. Dahil sa matinding hinala,
Hindi na nag-atubili si Javier na buksan ito. Sa loob ng kahon ay isang napakagandang pares ng mamahaling cufflink na gawa sa ginto. Ngunit hindi ang alahas ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso, kundi ang maliit na nakatuping papel na kasama nito. Binuksan niya ang sulat at ang mga salitang nakaukit doon ay naging huling patak na nagpapuno sa baso ng kanyang galit. Para sa pinakamagandang reyna ng gabi, isusuot ko mamaya ang jade na ipinagkatiwala mo sa akin bilang simbolo na ang puso mo ay sa akin. Kahit na nasa tabi mo ang asawa mong walang kwenta. Can't wait to see you tonight. Marcus. Si Marcus, ang lalaking pinagkakautangan, ang lalaking binubuhay ng asawa niya gamit ang kanyang sariling pera. At ngayon, may lakas ng loob ang lalaking ito na dumalo sa mismong charity ball niya at isuot ang ninakaw na alahas na naging dahilan ng pagkakakulong ng isang inosenteng matanda. Isinara ni Javier ang kahon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang gabi ng charity ball ay hindi na isang simpleng pagdiriwang. Ito ay naging isang sementeryo na inihanda niya para sa reputasyon, yaman at kinabukasan ng kanyang asawa. Nakatayo si Javier sa gitna ng entablado. Ang liwanag ng spotlight ay tila isang banal na apoy na naglalantad sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa harap niya, ang dagat ng mga mukha ng pinakamakapangyarihang tao sa lipunan ay naghihintay sa kanyang boses. Ang palakpakan ay dahan-dahang humupa, napalitan ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Javier si Claudia sa unang hanay ng mga mesa. Ang kanyang asawa ay pilit na nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Sa di kalayuan, nakaupo si Marcos, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kayabangan. Walang kamalay-malay na ang kanyang buong mundo ay malapit ng gumuho. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Javier, ang kanyang boses ay malalim at matatag, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang ballroom. Narito tayo ngayong gabi upang magdiwang para sa kawanggawa. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong magbahagi ng isang kwento tungkol sa katapatan at pagtataksil. Bahagyang kumunot ang noo ng ilang panauhin. Si Claudia naman ay naramdaman ang isang malamig na kaba na gumagapang sa kanyang likuran. Kamakailan, ang aking pamilya ay dumaan sa isang pagsubok. Patuloy ni Javier, ang kanyang tingin ay diretso kay Claudia. Isang mahalagang alahas ang nawala. Ang jade necklace na pamana pa ng aking lola. Isang inosenteng matanda, si Corazon, ang kasalukuyang nagdurusa sa loob ng kulungan dahil sa paratang na ninakaw niya ito. Isang mahinang bulungan ang nagsimulang kumalat sa mga mesa. Tila isang alon ng kuryosidad ang dumaan sa bawat panauhin. Ngunit ngayong gabi, nahanap ko na ang katotohanan, sabi ni Javier, at ang boses niya ay naging kasing talim ng isang espada. Hindi nagnakaw si Corazon. Ang alahas na yon ay hindi kailanman nawala sa bahay ng walang pahintulot ng isang taong pinagkatiwalaan ko. Itinaas ni Javier ang kanyang kamay. Itinuro ang babaeng kasama ni Marcos na nakaupo sa kabilang panig ng ballroom. Ang kwintas na suot ng ginang sa tabi ni Mr. Marcos, iyon ang aking pag-aari. At hawak ko ang resibo mula sa isang sanglaan sa Makati kung saan ang aking asawa, si Claudia, ay lihim na isinanla ang alahas na yan upang bayaran ang mga utang ng kanyang espesyal na kaibigan. Ang katahimikan sa ballroom ay naging nakabibingi. Ang bawat mata ay lumingon kay Claudia, pagkatapos ay kay Marcos, at sa huli ay sa kwintas na suot ng babae. Ang mga kamera ng media na naroon para sa event ay sabay-sabay na humarap kay Claudia. Ang kislap ng mga flash ay tila mga kidlat na sumusog sa kanyang maskara. Javier, ano bang pinagsasabi mo? You're drunk. You're making a scene. Sigaw ni Claudia. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiyang hindi na maitatago.
Ang kanyang boses ay matinis, puno ng desperasyon ng isang taong nalulunod. Hindi natinag si Javier. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa podium. Hindi ako lasing, Claudia. Ako ay nagising na. At hindi lang ito tungkol sa alahas. Ito ay tungkol sa bawat gabi na iniwan mo ang mga anak natin upang makipagkita sa lalaking ito. Ito ay tungkol sa bawat pagbabanta mo sa kambal upang manahimik sila sa iyong mga kalokohan. Binuksan ni Javier ang folder at itinaas ang mga litrato. Mga kuha ng Tamtutu na nagpapakita kay Claudia at Marcus sa iba't ibang pagkakataon. Mga kuha ng kanilang pagiging malapit na hindi maipagkakaila. Inilabas din na niya ang mga guhit ng kambal, ang mga larawan ng halimaw na may korona, at ipinakita ito sa malaking screen sa likuran niya. Ito ang nakikita ng aking mga anak sa tuwing titingin sila sa iyo, Claudia. Isang halimaw na nanakot sa kanila, sabi ni Javier. Ang boses niya ay nanginginig na sa matinding emosyon. Ngayong gabi, ang charity ball na ito ay hindi na para sa iyo. Ito ay para sa katarungan ni Corazon. Si Marcus ay nagtangkang tumayo at umalis. Ngunit hinarangan siya ng 2 security guard na inupahan ni Javier. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanila. Ang mga dating kaibigan ni Claudia ay nagsimulang umiwas ng tingin. Ang kanilang mga bulungan ay naging mga hayagang pagkutya. Lumakad si Javier pababa ng entablado, diretso sa harap ni Claudia na ngayon ay nanginginig na sa takot. Inilabas niya ang huling dokumento mula sa kanyang bulsa, ang mga papeles ng diborsyo na inihanda ni Attorney Villar. Pirirmahan mo ito ngayon din, sa harap ng lahat ng taong sinubukan mong lokohin, malamig na utos ni Javier. Pipirmahan mo ito o sisiguraduhin kong sa kulungan ka matutulog kasama ni Marcos dahil sa pagnanakaw at pang-aabuso sa bata. Iiwan mo ang bahay ko, ang mga anak ko, at ang pangalan ko na walang kahit isang sentimo. Napaluhod si Claudia sa sahig. Ang kanyang gintong gown ay wala ng kinang. Ang kanyang maingat na inayos na buhok ay magulo na sa bawat paghagulgol niya. Ang dating reyna ng lipunan ay naging isang kaawa-awang anino ng kanyang dating sarili. Patawad, Javier. Please don't do this. Thinking of the children. Pagsusumamo ni Claudia, ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa binti ng asawa. Naisip mo ba ang mga bata noong tinatakot mo sila? Naisip mo ba sila noong nilulustay mo ang perang pinaghirapan ko para sa lalaking ito? Tanong ni Javier. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng asawa. Hindi na kita asawa at hindi ka karapat-dapat na maging ina. Kinuha ni Claudia ang ballpen na iniaabot ni Javier. Sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng daan-daang tao at sa harap ng mga lente ng kamera na kukuha sa kanyang pinakamalaking pagkatalo, dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan sa mga papeles. Ang bawat stroke ng panulat ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang marangyang buhay. Nang matapos, kinuha ni Javier ang papeles, tiningnan ito ng huling beses at lumingon sa mga pulis na naghihintay sa labas ng ballroom. Officers, ang mga ebidensya ng pagnanakaw at pagsasabwatan ay nasa mesa. Maaari niyo na silang kunin. Habang pilit na inalalayan ng mga pulis si Claudia at Marcus palabas ng ballroom, ang lahat ng tao ay nanatiling tahimik. Pinanood ni Javier ang paglayas ng mga taong sumira sa kanyang kapayapaan. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, walang saya sa puso ni Javier. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagnanais na makauwi, mayakap ang kanyang mga anak, at bawiin ang babaeng tunay na nagmahal sa kanila. Lumingon si Javier sa audience, huminga ng malalim, at nagsalita para sa huling pagkakataon sa gabing iyon. Ang gabing ito ay tapos na. Ngunit para sa aking pamilya, ang tunay na buhay ay nagsisimula pa lamang. Naglakad si Javier palabas ng hotel, hindi lumingon. Iniwan ang lahat ng kinang at dumi ng gabing iyon. Ang bawat hakbang niya ay patungo sa isang bagong simula. Isang simula na puno ng katotohanan, paghilom at katarungan.
Ang madaling araw ay malamig at puno ng hamog nang huminto ang sasakyan ni Javier sa harap ng presinto. Ang mga ilaw sa kalsada ay malabo na. Tila ba pagod na rin sa haba ng gabi. Ngunit sa loob ng dibdib ni Javier, may isang apoy na hindi maapula. Ang apoy ng pagmamadali at ang bigat ng pagsisisi. Hawak niya ang mga papeles mula sa korte, ang pirmadong utos para sa agarang pagpapalaya kay Corazon matapos iharap ang lahat ng ebidensya laban kay Claudia at Marcus. Sa loob ng presinto, ang amoy ng lumang kape at papel ay hindi na kasing pait ng dati. Ang mga pulis, na dati ay tila walang pakialam, ay mabilis na kumilos nang makita ang determinasyon sa mukha ni Javier. Ang bawat tunog ng mga susi na tumatama sa isa't isa ay tila isang mabagal na himig ng katarungan sa pandinig ni Javier. Ilabas niyo na siya. Ngayon din, ang tanging sabi ni Javier, ang kanyang boses ay paos ngunit puno ng awtoridad. Lumipas ang ilang minuto na tila mga taon. At doon, mula sa madilim na pasilyo ng mga selda, lumitaw ang isang anino, si Corazon. Ang kanyang lakad ay mabagal, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakakubli, at ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng malamlam na ilaw ng opisina. Nang makita niya si Javier, huminto siya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng desperasyon, ay tila hindi makapaniwala sa liwanag na bumabalot sa kanya. Sir Javier. Ang kanyang mahinang bulong, ang boses ay halos isang hangin na lamang. Hindi nakapagsalita si Javier. Lumapit siya at kinuha ang mga kamay ng matanda. Ang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho. Ang mga kamay na nag-alaga sa kanyang pamilya nang walang kapalit. Yumuko si Javier, isang kilos ng pagpapakumbaba na hindi niya kailanman ginawa sa harap ng kahit sino. Corazon, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang magdusa para sa kasalanang hindi mo ginawa. Patawarin mo ako dahil nabulag ako ng maling tao. Ang sabi ni Javier, ang bawat salita ay may dalang bigat ng hiya at utang na loob. Umiling si Corazon. Ang mga luha ay mabilis na gumulong sa kanyang mga kulubot na pisngi. Wala po iyon, sir. Ang mahalaga po ay ang mga bata. Ang kambal, kamusta po sila? Naghihintay sila sa'yo, Corazon. Tayo na. Umuwi na tayo, sagot ni Javier habang inaalalayan ang matanda patungo sa sasakyan. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay tahimik. Pinanood ni Corazon ang mga gusali at puno na dumadaan sa bintana. Tila ba sinusubukang langhapin muli ang hanging malaya. Nang makarating sila sa harap ng malaking gate ng mansyon, ang langit ay nagsisimula ng maging kulay rosas at kahel, ang tanda ng pagsikat ng araw. Pagpasok ng sasakyan sa garahe, hindi na naghintay si Javier na pagbuksan si Corazon. Mabilis siyang bumaba at inalalayan ang matanda patungo sa pinto. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang doorknob, bumukas ang pinto mula sa loob. Doon, sa gitna ng malawak na foyer, nakatayo ang kambal, sina Ari at Asher. Nakasuot pa rin sila ng kanilang mga pajama, ang kanilang mga buhok ay gulo-gulo pa mula sa pagkakatulog. Sa isang sandali, tumigil ang mundo para sa lahat. Tinitigan ng dalawang bata ang matandang babae na tila ba nakakita sila ng isang himala. Nanay Zoni! Ang sabay na sigaw ni Ari at Asher ay pumunit sa katahimikan ng madaling araw. Wala na ang takot. Wala na ang selective mutism. Ang kanilang mga tinig na matagal na itinago ng takot ay muling nabuhay. Tumakbo sila ng mabilis. Ang kanilang maliliit na paa ay humahampas sa sahig na gawa sa marmol hanggang sa maabot nila si Corazon. Yumuko si Corazon sa sahig, sinalubong ang mahigpit na yakap ng dalawang bata. Ang bawat hagulgol ni Ari at Asher ay tila mga tahi na nagdurugtong sa kanilang mga nadurog na puso. Si Asher ay isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Corazon, habang si Ari ay humahawak ng mahigpit sa kanyang apron. Tila ba natatakot na baka muli itong mawawala.
Nandito na po ako mga anak. Nandito na si nanay. Hindi na tayo aalis. Hindi na tayo sasaktan ng kahit sino. Bulong ni Corazon. Habang hinahaplos ang kanilang mga buhok, ang kanyang sariling mga luha ay dumadaloy ng walang tigil. Nakatayo lang si Javier sa likuran nila. Pinapanood ang tagpong iyon, ang bawat hikbi ng kanyang mga anak at ang pagmamahal na ibinibigay ni Corazon ay ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Javier na ang pamilya ay hindi nabubuo sa dugo o sa pangalan, kundi sa katapatan at sa mga taong handang magsakripisyo para sa iyong ikabubuti. Dinala ni Corazon ang mga bata sa kusina. Sa gitna ng pagod, nagawa pa rin niyang maglabas ng gatas at tinapay. Ang mansyon, na dati ay tila isang libingan, ay muling nabuhay sa tunog ng mahihinang tawanan at ang kalansing ng mga baso. Ang amoy ng bagoong at bawang ay nagsimulang pumuno sa hangin. Ang amoy ng tunay na tahanan. Ngunit habang nagpapahinga ang lahat, pumasok si Javier sa kanyang opisina. Kinuha niya ang isang liham na iniwan ng pulis sa kanyang sasakyan kanina. Isang mensahe mula sa abogadong inupahan ni Claudia para sa kanyang depensa. Mr. Del Rosario, ang kaso laban sa iyong asawa ay hindi magiging madali. May mga connection si Doña Matilda na hindi mo pa alam. Ang laban ay hindi pa tapos. Nanlamig ang paningin ni Javier. Tumingin siya sa bintana, sa direksyon ng kulungan kung nasaan si Claudia. Alam niyang ang paglaya ni Corazon ay simula pa lamang. Ang halimaw na may korona ay may mga kuko pa ring matatalas at hindi ito titigil hanggat hindi nito nababawi ang kapangyarihan. Ngunit habang naririnig niya ang mahinang himig ni Corazon mula sa kusina, kinakantahan ang kambal ng pamilyar na awiting ero. Alam ni Javier na sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa sa pagprotekta sa kanyang pamilya. Ang katotohanan ay nakalabas na at wala nang anumang kasinungalingan ang makakapagpabalik sa dilim. Ang katahimikan ng umaga sa mansyon ni Javier ay muling nabulabog. Hindi ng sigaw, kundi ng tunog ng mabibigat at marahas na yabag ng mga mamahaling takong sa sahig na gawa sa marmol. Ang bawat hakbang ay tila isang pag-angkin sa teritoryo, isang pagpapakita ng kapangyarihan na hindi kumikilala sa batas o katarungan. Bumukas ang malaking pinto ng sala at pumasok si Doña Matilda. Nakasuot siya ng isang terno na kulay lila. Ang kanyang leeg ay puno ng mga perlas na tila mga puting mata na mapanghusga. Ang kanyang mukha na puno ng mga bakas ng operasyon upang itago ang katandaan ay kasing tigas ng bato. Sa likod niya ay dalawang lalaking nakabarong, ang kanyang mga personal na abogado. Javier, anong klaseng kahihiyan ito? Ang matinis at puno ng awtoridad na boses ni Doña Matilda ang pumuno sa malawak na silid. Ang anak ko ay nasa loob ng maruming selda dahil sa iyong mga guni-guni. Pinahiya mo ang ating angkan sa harap ng lahat. Nakatayo si Javier sa gitna ng sala. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Hindi siya natakot. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo habang nakatitig sa kanyang biyenan. Ang anak niyo ang nagdala ng kahihiyan sa sarili niya, Doña Matilda. Ang pagnanakaw, ang pagtataksil, at ang pang-aabuso sa aking mga anak. Iyan ang tunay na krimen, malamig na sagot ni Javier. Krimen! Tumawa si Doña Matilda, isang tunog na puno ng pangungutya. Ang mga tulad namin ay hindi nagkakamali, Javier. Pinagbigyan kita dahil akala ko ay mapapakinabangan mo ang pangalan namin. Pero ngayon, sisiguraduhin kong wala kang matatanggap na kahit ano. Kukunin ko ang mga bata. Hindi sila pwedeng lumaki sa ilalim ng isang amang walang utang na loob at kasama ang isang katulong na kriminal. Sa sandaling iyon, lumabas si Corazon mula sa kusina. Dala ang mga merienda para sa kambal. Nang makita niya si Doña Matilda, mabilis siyang napayuko. Ang takot na itinanim sa kanya ng pamilyang iyon, sa loob ng maraming taon, ay tila muling nabuhay. At ikaw,
Itinuro ni Doña Matilda ang kanyang daliri kay Corazon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Paano ka nakabalik dito? Isang hamak na katulong na naglakas loob na kalabanin ang pamilya ko. Dapat ay nabubulok ka sa kulungan. Hindi ka karapat-dapat na huminga ng hanging nilalanghap namin. Lumapit si Doña Matilda at sa isang mabilis na pagkilos, sinampal niya si Corazon. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Napasandal si Corazon sa pader. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang pisngi na mabilis na namula. Ang kanyang mga luha ay muling gumulong, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding hiya. Huwag mong susubukan na hawakan ang aking mga apo, Corazon. Isang dumi ka lang sa aming sapatos. Ang diring-diri na sabi ni Doña Matilda habang pinupunasan ang kanyang kamay ng isang panyong sutla. Nanginig si Javier sa matinding galit. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, ngunit nanatili siyang matatag. Lumakad siya patungo kay Corazon at inalalayan itong tumayo ng tuwid. Pagkatapos, humarap siya kay Doña Matilda. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Sa loob ng bahay na ito, Doña Matilda, si Corazon ay hindi katulong. Siya ay pamilya. At ikaw ay isang estranghero na pumasok ng walang pahintulot, sabi ni Javier habang kinuha ang folder na inihanda niya kanina. Inaakala niyo ba na si Claudia lang ang inimbestigahan ko? Hawak ko ang mga dokumento ng inyong mga illegal na transaksyon sa inyong real estate company, ang mga tax evasion, ang mga suhulan sa gobyerno na ikaw mismo ang nag-utos. Kung gusto niyo ng gulo, ibibigay ko sa inyo. Pero babalaan kita kapag inilabas ko ito, hindi lang si Claudia ang mabubulok sa kulungan. Ikaw ang susunod. Namutla si Doña Matilda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Hindi na sa galit, kundi sa takot. Ang kanyang mga abogado ay nagkatinginan. Tila ba naghahanap ng paraan upang makatakas sa sitwasyong yon. Hindi mo magagawa yan, Javier. Sisirain mo ang kinabukasan ng mga bata. Pagsusumamo ni Doña Matilda, ang kanyang boses ay nawalan na ng dating kumpiyansa. Ang kinabukasan nila ay nasira na ng inyong kasakiman. Ngayon, ang gagawin ko ay protektahan sila mula sa lason ng inyong pamilya. Mariing sagot ni Javier. Ngayon, umalis kayo sa bahay ko at huwag niyo nang susubukan na lumapit sa mga anak ko o kay Corazon. Kung hindi, sisiguraduhin kong bukas na bukas ay nasa front page ng lahat ng dyaryo ang inyong maruruming lihim. Walang nagawa si Doña Matilda kundi ang tumalikod. Ang kanyang paglakad palabas ay hindi na kasing tayog ng kanina. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagkatalo. Nang muling sumara ang malaking pinto, ang mansyon ay muling nabalot ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay puno ng kalayaan. Lumingon si Javier kay Corazon. Ang matanda ay nakatayo pa rin, nanginginig ang buong katawan. Corazon, tapos na. Hindi na sila makakabalik. Bulong ni Javier habang iniaabot ang isang baso ng tubig sa matanda. Salamat po, Sir Javier. Pero paano po ang mga bata? Paano kung totoo ang sinabi niya? Paano kung bawiin nila ang mga bata sa inyo? Ang nag-aalalang tanong ni Corazon. Tumingin si Javier sa itaas ng hagdanan kung saan nakasilip ang kambal. Sina Ari at Asher ay nakatingin sa kanila. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi pangkaraniwan para sa kanilang edad. Lumapit sila at yumakap sa binti ni Javier at ni Corazon. Hindi nila tayo makukuha, Nanay Zoni. Papa is strong, ang sabi ni Ari. Ang kanyang boses ay matatag. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, alam ni Javier na may isang huling hakbang pa siyang kailangang gawin. Isang huling pagbisita sa kulungan upang harapin ang babaeng dati niyang minahal, hindi para sa galit, kundi para sa formal na pagtatapos ng lahat.
At ang tanong na nananatili sa kanyang isipan, pagkatapos ng lahat ng bagyong ito, makakahanap pa ba sila ng tunay na kapayapaan? Ang amoy ng luma at basang semento, hinaluan ng amoy ng matapang na disinfektante, ay tila sumasakal sa bawat paghinga ni Javier habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo ng piitan. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa malamig na sahig ay umaalingaw-ngaw. Isang tunog na tila nagbibilang ng bawat sandali bago ang kanyang huling pakikipagtuos. Hindi ito ang marangyang ballroom ng Grand Hotel at hindi rin ito ang malawak na sala ng kanilang mansyon. Ito ang realidad na pinili ni Claudia para sa kanyang sarili. Nang makarating siya sa bisitahan, nakita niya ang kanyang asawa sa likod ng makapal na salamin. Nanigas ang puso ni Javier. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang reyna na nakasuot ng gintong gown. Ang buhok ni Claudia ay magulo at wala ng kinang. Ang kanyang balat ay maputla at tuyot. At ang kanyang mga mata ay puno ng mga itim na bilog mula sa mga gabing walang tulog. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang tanging natira ay ang isang bilanggo na nilamon ng sarili niyang kasakiman. Dahan-dahang kinuha ni Javier ang telepono sa kabilang panig ng salamin. Gayon din ang ginawa ni Claudia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at may mga bakas ng dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko. Javier! Javier! Ilabas mo ako rito. Ang unang bungad ni Claudia, ang boses niya ay basag at puno ng desperasyon. Hindi ko na kaya rito. Ang pagkain, ang mga tao, hindi ako kabilang dito. Sabihin mo sa mga pulis na nagkamali ka lang. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. 'Di ba? Tinitigan siya ni Javier ng matagal. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng galit. Tanging isang malalim na pagkapagod. Ang tanging pagkakamali ko, Claudia, ay ang maniwala na mahal mo ako at ang mga anak natin higit sa iyong sarili. Mahal kita, Javier! Mahal ko ang kambal! Sigaw ni Claudia. Ang kanyang muka ay dumidikit sa salamin. Nag-iiwan ng malabong marka ng hininga. Ginawa ko lang yon dahil kailangan ko ng pera. Para sa atin din yon. Para hindi tayo mapahiya sa harap ng mga kaibigan natin. Don't let Ari and Asher grow up without a mother. Isang pirma mo lang, Javier. I'll change, I promise. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Javier. Ang mga bata ay mas masaya ngayon, Claudia. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naririnig ko na silang tumatawa. Naririnig ko na silang nagsasalita ng walang takot. At alam mo ba kung kanino nila natutunan yon? Hindi sa iyo, kundi kay Corazon. Nang marinig ang pangalan ng katulong, ang mukha ni Claudia ay muling nagbago. Ang dating pagsusumamo ay napalitan ng isang pamilyar na talim ng galit. Corazon! Lagi na lang ang matandang iyan. Ninakawan niya ako ng atensyon ng mga anak ko. At ngayon, pati ikaw ay nakuha na niya. Isang hamak na katulong lang siya, Javier. Siya ang katulong na naging ina noong pinili mong maging halimaw. Malamig na tugon ni Javier. At tungkol naman sa iyong ina, si Doña Matilda, huwag mo na siyang asahan. Alam na niya ang lahat. Mas pinili niyang iligtas ang sarili niyang pangalan kaysa tulungan ka. Mag-isa ka na ngayon, Claudia. Nanlaki ang mga mata ni Claudia sa takot. Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay tila naputol sa sandaling iyon. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanghina. Ang kanyang noo ay sumandal sa malamig na salamin, habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na paghikbi. Tapos na tayo, Claudia. Patuloy ni Javier. Ang boses niya ay naging kasing lambot ng isang bulong na nagpapaalam. Dinala ko rito ang huling kopya ng ating diborsyo. Ipinadala ko na rin ang lahat ng ebidensya ng pang-aabuso mo sa kambal sa korte. Hindi mo na sila kailanman malalapitan. Ito na ang huling pagkakataon na makikita mo ako. Javier, no. Please, don't leave me like this. Yaw ni Claudia. Ang kanyang mga kamay ay humahampas sa salamin. Ngunit walang tunog ng pagbasag.
tanging ang mapurol na kalabog ng kanyang kawalan ng pag-asa. Ibinaba ni Javier ang telepono. Tumayo siya at hindi na lumingon muli. Sa bawat hakbang niya palabas ng piitan, naramdaman niya ang uent-unting pag-alis ng isang malaking tinik sa kanyang dibdib. Ang 12 taon ng kanyang buhay na puno ng dumi at kasinungalingan ay naiwan sa loob ng seldang iyon. Paglabas niya sa pintuan ng kulungan, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya ng may kakaibang kinang. Ang langit ay asul na asul at ang hangin ay sariwa. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at tinahak ang daan pawi. Hindi sa mansyong puno ng alaala ng sakit, kundi sa bagong buhay na kanyang itatayo. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng amoy ng bagong luto na tsokolate at ang tunog ng masiglang tawanan mula sa hardin. Nakita niya si Corazon, nakaupo sa damuhan habang tinutulungan ng kambal na magpalipad ng isang makulay na saranggola. Ang bawat takbo ni Ari at Asher ay puno ng sigla. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin, malaya at walang bahid ng takot. Lumapit si Javier at binuhat ang 2 bata. Iniikot sila sa hangin habang ang kanilang mga tawa ay naging mas malakas. Tumingin siya kay Corazon na nakangiting nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay payapa na at wala na ang mga bakas ng pagdurusa. Sir Javier, handa na po ang merienda sa loob, malumanay na sabi ni Corazon. Salamat, Nanay Zoni, sagot ni Javier. Ang pagtawag niya sa pangalang iyon ay isang pagkilala, isang pagtanggap na ang babaeng ito ang tunay na nagligtas sa kaluluwa ng kanyang pamilya. Habang naglalakad sila papasok sa bahay, magkahawak kamay ang mag-aama kasama ang babaeng nagbigay sa kanila ng bagong buhay. Alam ni Javier na may mga sugat na hindi kailanman mawawala. Ngunit sa pagmamahal at katotohanan, ang bawat sugat ay magiging tanda ng kanilang tagumpay. Ang bagyo ay natapos na at sa wakas, ang kanilang tahanan ay naging tunay na kanlungan. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng mansyon ay hindi na nakabubulag o nakapapaso. Sa halip, ang liwanag nito ay tila isang banayad na haplos na nagpapagising sa bawat sulok ng bahay na dati ay binalot ng anino ng kasinungalingan. Ang amoy ng mga puting bulaklak sa foyer ay napalitan na ng amoy ng sariwang kape, bagong luto na pandesal, at ang bango ng malinis na hangin na nagmumula sa hardin. Nakatayo si Javier sa veranda, pinapanood ang kanyang mga anak. Sina Ari at Asher ay abala sa pagpinta sa malalaking canvas sa ilalim ng puno ng mangga. Wala na ang mga itim na krayola. Ngayon, ang kanilang mga gawa ay puno ng asul na langit, berdeng damo, at isang maliit na bahay na may 4 na taong nakangiti. Ang katahimikan nila ngayon ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa lalim ng kanilang konsentrasyon sa sining na nagpapalaya sa kanilang mga damdamin. Dahan-dahang lumabas si Corazon mula sa kusina, bitbit ang isang tray ng sariwang juice. Ang kanyang lakad ay magaan na, at ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng bigat, ng hiya o takot. Ang kanyang puting apron ay malinis, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa kambal. Sir Javier, handa na po ang merienda ng mga bata. Gusto niyo rin po ba ng malamig na inumin? Malumanay na tanong ni Corazon. Humarap si Javier sa kanya. Lumapit siya at kinuha ang tray mula sa mga kamay ng matanda. Isang kilos na nagpagulat ng bahagya kay Corazon. Maupo ka muna, Nanay Zoni. May mahalaga akong gustong sabihin sa'yo, sabi ni Javier habang iniaabot ang isang silya. Nag-aalangang umupo si Corazon. Ang kanyang mga kamay ay maingat na nakapatong sa kanyang kandungan. Ano po yun, sir? May problema po ba sa bahay? Umiling si Javier at inilabas ang isang asul na folder mula sa kanyang tabi. Hindi problema, nanay. Hustisya at pasasalamat. Binuksan ni Javier ang folder at inilabas ang isang dokumento. Ito ay ang titulo ng isang maliit na farmhouse sa inyong probinsya sa Iloilo.
Ipinagawa ko na rin ito at nilagyan ng lahat ng kailangan ng pamilya mo roon. Pero hindi iyon ang pinakamahalaga. Inilabas niya ang isa pang papel. Ito naman ay isang trust fund, isang pasasalamat para sa 15 taon ng iyong buhay na ibinigay mo sa amin. At higit sa lahat, para sa pagiging tunay na ina ni na Ari at Asher noong ang sarili nilang ina ay naging halimaw. Ang perang ito ay sapat na upang hindi mo na kailangang magtrabaho habang buhay. Malaya ka na, Nanay Zoni. Pwede ka nang bumalik sa pamilya mo at magpahinga. Katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa hangin at ang malayong tawanan ng mga bata. Tinitigan ni Corazon ang mga papeles. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga luha ay nagsimulang gumulong, dahan-dahan at puno ng emosyon. Sir Javier, bakit niyo po ito ginagawa? Ang pagsisilbi ko sa inyo ay hindi dahil sa pera. Mahal ko ang mga bata. Mahal ko ang pamilyang ito. Humihikbing sabi ni Corazon. Alam ko, nanay. Kaya nga ibinibigay ko ito sa iyo. Dahil ang katapatan na tulad ng sa iyo ay hindi nababayaran, ngunit nararapat na parangalan. Sagot ni Javier, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Gusto kong malaman mo na kahit kailan ay hindi ka na matatakot sa mga tulad ni Claudia o Doña Matilda. Hawak mo na ang iyong kalayaan. Pinahid ni Corazon ang kanyang mga luha at tumingin sa kambal na ngayon ay tumatakbo na patungo sa kanila. Sir, kung papayagan niyo po ako, ayaw ko pong umalis. Ang pamilya ko sa probinsya ay maayos na po dahil sa tulong niyo noon. Pero ang pamilya ko rito, ang mga batang ito, sila ang buhay ko. Hayaan niyo po akong manatili, hindi bilang katulong, kundi bilang lola at nanay na magbabantay sa kanila hanggang sa lumaki sila. Isang malaking kirot ng kaligayahan ang naramdaman ni Javier. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng matanda. Nanay Zoni, mula sa araw na ito, wala nang katulong sa bahay na ito. Ikaw ay bahagi na ng aming pamilya. Ang farm na yon ay mananatiling sa iyo bilang iyong seguridad. Pero ang pintuan ng mansyong ito ay laging nakabukas para sa iyo bilang ating tahanan. Lumapit sina Ari at Asher at yumakap sa kanilang dalawa. Nanay Zoni, don't leave, please. We want to stay with you and Papa forever, sabi ni Asher. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagmamahal. Hindi ako aalis, mga anak. Dito lang si nanay, sagot ni Corazon habang niyayakap ng mahigpit ang dalawang bata. Sa hapon na yon, ang apat ay naglakad sa malawak na hardin habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng kulay ginto at lila sa langit. Ang bawat hakbang nila ay puno ng katiyakan. Wala na ang mga anino ng nakaraan. Wala na ang mga kasinungalingan na nagpabigat sa kanilang mga balikat. Si Claudia ay nananatili sa loob ng malamig na rehas, binubuno ang parusa ng kanyang mga maling desisyon. Si Doña Matilda naman ay nabaon sa kahihiyan at unti-unting nawawalan ng kapangyarihan sa lipunang dati niyang pinaghaharian. Ngunit sa loob ng mansyon ni Javier, ang tunay na kayamanan ay nahanap na. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala. Ito ay tungkol din sa pagpapahalaga sa mga taong nananatiling tapat sa gitna ng bagyo. Habang pinapanood ni Javier ang kanyang mga anak na masayang naglalaro kasama ang babaeng tunay na nagligtas sa kanila, alam niyang ang sugat ng kahapon ay magiging mga peklat na lamang, mga paalala ng kanilang katapangan at ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ang gabi ay dumarating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakatatakot dahil sa bawat dilim, alam nilang may bukang liwayway na magdadala ng bagong pag-asa. Ang kwento ng kanilang paghihirap ay natapos na at ang kwento ng kanilang masayang pagsasama ay nagsisimula pa lamang.